Sige. Muna, matay ka muna yung kung ano ka. Kinag-iba. Hindi ka na, i-twist ng kapuman. Hindi ka na, sa timano na. Namba. Mamba. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa ngayon ay nandito po tayo sa opisina ni Engineer Muhajirin T. Ali MNSA. So, kasama natin sir ang Balitang Bangsamoro and Barm News Online. Ako si Tay Abdul Karim from TMN News TV. Okay, anyway sir, mag-update po kami kung ano na nga ba yung kaganapan ngayon sa Barm na update po. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Magandang umaga sa inyo at sa ating taga-kinig Bangsamoro City. In response dun sa tanong mo na ano yung update natin sa farm, kung mapapansin nyo, for the past few months na, no? Simula nung nagsimula yung 2026. Nasa sentro nung usapan ngayon gaganaping election, no? sa September. Pinaka-latest ata sa bagay na yan yung approval ng Senate sa third reading na ata. So we'll be expecting a bicameral meeting in the Senate and the Congress, lower house, para finalize yung bill at eventually maging napas. Maliban dyan ay yung continuous na implementation ng mga programa ng ating ministries and offices. At napabilang din dito yung mga series of engagement ng ating BTA Parliament, lalong-lalo na yung batas na kailangan nilang aprobahan. Yung ilan doon ay may kinalaman sa eleksyon, kaya nga napa-fast track na rin at the national level yung bill, yung batas na kailangan para ma-set yung exact date again ng election. Kaya nagkaroon tayo ng amended laws sa redistricting, then eventually ay namendahan yung Bangsamoro Electoral Code. Ito yung mga key legislations na may kinalaman sa election. Sana nga matuloy na. Inshallah. Although very challenging din yung mga naapprobahang batas patungkol dito. Just few days ago ata, or last week, if I'm not mistaken, or few days ago, hindi ko lang maalala yung exact date, yung Monday yata, hindi ko nagkakamali, ay nalaman din natin na again, may tumulog uli sa Supreme Court in relation doon sa pag-question sa constitutionality ng bagong redistricting law. Kung maalala natin, last year meron tayong BAA 77, this year ay meron tayong BAA 86. So abangan natin kung anong magiging resulta ng mga bagay na yan habang piniprepare ng COMELEC eventually yung magiging kauna-unahang election sa So 100% inshallah matutuloy ang election. pag walang hamper along the way at naaprubahan yung batas, expectedly baka within this month siguro ma-fast track ng Senate at ng lower house, hintay na lang
kailang pipirma ng presidente. Inshallah. Yung batas ay mukhang sa September second week yung election natin sa bahay. Okay. Kumusta naman po ngayon ang UBJP, sir? Continuous naman po yung ilang activity sa UBJ. Yung ilan dyan nakikita nyo rin malamang sa Facebook. Lalo na yung mga civic actions na konti-konti nating ginagawa for the party. Ano po ang mga programa ng UBJP in line with the celebration of Holy Month of Ramadan? Yung mga iilan din tayong symposium na nakita rin natin sa Facebook yung activities ng party in relation sa mga community engagement tungkol sa mga muhadara and other related activities during this month of Ramadan. Okay, maybe wala na kami ibang katanungan na engineer. You can extend your imparting words po. Lalo na ngayong Ramadan, Holy Month of Ramadan greetings. As usual naman, no? Every Ramadan ay kailangan lahat ng Muslim sa mundo, ay nagsaselebrate ng Holy Month of Ramadan. Paintingin natin yung dasal, especially sa faith ng Bangsamoro. Dagdagan pa yung challenge sa mga bagay na ito dahil sa nagaganap sa Middle East. Hopefully sana hindi tayo masyadong maapektuhan ito. Ganun pa man, pinakamagandang gawin natin ay paigtingin natin yung pagdarasal natin at seek guidance yung prayer natin na sana ay magiging maganda ang moving forward ng Bangsamoro government, lalong-lalo na sa paghahanda natin kung sakaling matuloy. Hopefully sana matuloy na yung election sa September 2026. Inshallah. Maraming salamat. Okay, maraming salamat sir. Yan po ang buong panayam kay Engineer Muhajirin T. Ali, MNSA, spokesperson ng UBJP PARMM. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir DG.